I'll marry you, Marcos. Seryoso na wika ni Luna. Bumuka ang bibig nito, pero walang maapuhap na salita at nakatangang napatitig sa kanya. Siguro'y mas makabubuti kong kausapin mo muna ang daddy mo bago ka magdesisyon. Ani Marcos na makabawi sa pagkabigla. I'm of legal age. I can decide for myself. Hindi makapaniwalang tinanggihan siya ng binata. Sinabi nitong mahal siya nito, pero ayaw nitong makasal sa kanya. Naririnig mo ba ang sarili mo, Luna? Alam mo ba kung anong ibig sabihin ng pag-aasawa? Alam mo ba kung paano maging may bahay? Saglit siyang napaisip. All she knows right now is she loves him and she's willing to give everything to him. Ganoon katindi ang pagmamahal niya sa binata. Hindi na siya makapag-isip. Thinking of her leaving him breaks her apart. Natututunan naman yun, di ba? Napabuga ito ng hangin. Hindi ito sumagot. And it made her anxious. You don't want to be married to me? Mapait na sabi niya. Hindi yan sumaglit man lang sa isip ko. Dagling sagot nito. Ang inaalala ko'y ikaw. Paano ang mga pangarap mo? Hindi mo yun maaabot kung nandito ka. At hindi mo man lang ba nakita ang malaking agwat ng pamumuhay natin, Luna? Hindi solusyon ng kasal. Nasa pangalan ko ang asyenda. May karapatan akong ilipat yun sa pangalan mo. Namilog ang mga mata ni Luna. Pero, mas makabubuting ibigay ko na sa'yo. Dahil ikaw naman talaga ang tunay na tagapagmana. Nakakasigurado naman akong tutulungan ka ng daddy mo na maayos ang lahat. Iyon ang dahilan kaya pumayag akong tumira ka dito. Dahil gusto kitang makilala ng lubusan. At hindi naman ako nabigo dahil alam kong mahal mo rin ang asyenda. Still, ito ang mas makakabuti sa atin. Hinawakan nito ang kamay niya. Para sa akin, sagrado ang kasal. Nagpapakasal ang dalawang tao dahil nagmamahalan sila. Iyon ang dapat. Pakiramdam niya ay sinugatan ang puso niya sa narinig. So, hindi pala sila nagmamahalan. Pero tumututo lang isang bahagi ng puso niya dahil ramdam niyang mahal siya nito. Hindi ba sapat ang pagmamahal nito para pakasalan siya nito? Or she's not the marrying type? Parang matulis na bagay na tumarak sa puso niya ang realisasyong iyon. Thanks for making that clear. Malamig na sabi niya. Kailangan ko munang mag-isip. Iniwan niya itong napasabunot sa sariling buhok. Really, Marcos? Ganito ba kahirap na pakasalan ako? Nagmukmuk siya sa gilid matapos umalis ang abogado. Mabigat ang puso niya. Pakiramdam niya ay magkakasakit siya sa puso dahil tila namamaga iyon. It even hurts when she breathes. Hindi niya maintindihan si Marcos. Ramdam niyang mahal siya nito, pero bakit ayaw nitong makasal sa kanya? Natigil ang pagmumuni-muni niya nang may kumatok sa silid niya. Hindi niya pinansin iyon. Luna? Napabalikwa siya kaagad ng bangon. Nang marinig ang boses na yon, binuksan niya kaagad ang pinto. Dad! Sambit niya sa bayakap rito ng mahigpit. How are you? Buong pag-aalalang tanong nito. Bigla na lang nanubig ang mga mata niya. Kasunod doon ang impit na hikbi. Shh! Why are you crying? I'm just happy, Dad. Aniya. I missed you so much. I missed you too, Iya. I hope you're not mad at me anymore. Pumiling siya. I knew you mean well. Nang tignan niya ang ama, ay tila nasa malayong iniisip nito. Do you want me to tour you over? Umiling ito. I already did. This place hasn't changed a bit. Time has passed, and yet it's the same. Well, some things just don't change. Napatingin ito sa bintana ng silid, kung saan tanaw ang kabuuan ng hasyenda. Tila binabalikan nito ang nakalipas. Her dad loved her mom so much, and it probably hurts him going back to this very place they first built their dream upon. Niyakap niya ito ng mahigpit. Napangiti naman ito at ginulo ang buhok niya. I have something to confess. Anitong halatang mabigat ang dibdib. Is it regarding to Lola's last will? How did you know? Lola's lawyer came this morning. You didn't have to marry him, Iha. I would never want you to be unhappy. I know I have caused you too much pain for neglecting you, but I could never explain to you how miserable I am for losing your mom. My only outlet is work. Seeing you grow and feeling your love makes me sick, because I have always blamed myself that you don't have a mom. I have forgotten to be a father to you, and I am really sorry. His voice broke as tears started to fall from his eyes. Niyakap ni Luna ang daddy niya at umiyak sa balikat nito. I love you, Dad, and I felt horrible right now.
Because all along, I thought the reason why you can't have time for me is because you blame me for Mom's death. Nanlaki ang mata nito sa narinig. I never thought that way, Iya. Lumarawan ang sakit at guilt sa mukha nito. God, I must have hurt you so much. I'm sorry. Tuluyan ang umiyak ang daddy niya at pakiramdam niya ay mapupunit ang puso niya. I'm so sorry, anak. Don't cry, Dad, please. Hindi naman ako galit sa inyo eh. At kailanman, hindi nabawasan ang pagmamahal ko sa inyo. Please stop crying. Mom wouldn't be happy seeing you like this. At baka makurot din tayo ni Lola Amanda. Biglang natawa ang daddy niya sa huling sinabi niya. I'll spend the rest of my life making it up to you, Iya. I want to regret sending you over here, but realizing everything that I took over for granted made me think otherwise. I am grateful, and look at you. It seems you have grown. Ngumiti siya. This place changed me, Dad. It made me realize a lot of things, and it brought me closer to Mom. About the marriage, I'm actually considering it. You didn't have to force yourself, Iya. I'm quite relieved that Marcos did not take advantage of you. Inaamin ko na iniisip kong hindi ko kayang mapunta sa kawang gawa ang lahat ng alaala namin ng mommy mo. Kaya pinadala kita rito. Umaasa na magustuhan mo si Marcos. Pero sabi ng Tita Marisa Moy, para kayong aso't pusa. I can't risk your own happiness, Luna. I warned him not to force you or even woo you. I could not let marriage destroy your dreams. Nakakaunawang tumango siya. Nabuhayan siya ng loob sa narinig. Kaya pala ganoon na lang ang tanggi ni Marcos na magpakasal sila ay dahil binalaan ito ng kanyang ama. Nawala lahat ng agam-agam sa puso niya at lalong sumidhi ang kagustuhang makasama ang binata habang buhay. We'll talk about this. I'll go and fetch him, Dad. Paalam niya. Tumango ito. Feel free to roam around. I'll be back. Nagtatakamay na patango ang daddy niya. Hinanap niya si Marcos sa likod bahay pero wala ito roon. Nakita niya si Coco na paparating. Napangiti siya rito. Namimiss na din niya ang batang to. Nakita mo ba si Kuya Marcos mo? Nasa tambayan po. Anitong tinuro ang likuran. Kasama po ni Ate Donna. Kumunot ang noon ni Luna. Sinong Donna? Yung dating kasindahan po ni Kuya. Sa kanya naalala ang kwento ni Aling Myra. Hindi ba't ang tanging dahilan kaya naghiwalay ang dalawa ay dahil iniwan ito ni Donna? Paano ngayong bumalik ito? Saglit ay hindi siya nakapagsalita. Binundol ng kaba ang puso niya. Kaya ba ayaw ni Marcos magpakasal sa kanya? Dahil umaasa pa itong balikan ng Dilaga? At sa lahat ng araw, ngayon pa talaga? Salamat. Aniya sa bata at tinungo ang likuran. Gustong maghimagsik ng kalooban niya. Hindi na niya magawang ihakbang ang paa. Dahil kita na niya ang dalawa mula sa kinatatayuan. Ganoon na lang ang sakit na naramdaman niya nang makitang magkayakap ang dalawa. Kung sa bagay, ano nga bang laban niya sa pinagsamahan ng dalawa? They have been with each other since they were kids, had childhood memories she and Marcos never had, and they have probably have so much in common. Mula sa kinaroroonan na nadinig niya ang boses ni Donna na halatang umiiyak. Patawarin mo ako kung iniwan kita, Marcos. Mahal na mahal pa rin kita. Gusto kong magsimula tayong muli. Nakita niyang niyakap ito ni Marcos ng mahigpit. Mahal din kita, Donna. Alam mo yan. Hanggang ngayon, mahal pa rin kita. Hindi na mababago yon. Pakiramdam ni Luna ay nadurog ang puso niya. Ang sakit pala. Natagpuan niya ang sariling hindi maampat ang luha. At bago pa man siya mapabuhalit ng iyak, ay mabilis na nilisan niya ang lugar na yon. Dad, can we leave now? Bungad niya sa ama na puno ng pagtataka ang muka. Why? What happened? Hindi niya mapigilan ang pagtulo ng luha. I just don't want to be here anymore. Please, Dad. Ani ang yumakap rito habang humihikbi. Inalo siya ng ama. Of course, anak. Ihanda mo na mga gamit mo. Tumalima siya. Halos hindi na niya makita ang iniimpaking gamit dahil sa nakabadang luha. Basta na lang niya pinasok lahat ng yon sa bag. Gusto na niyang makaalis sa lugar na yon. Ayaw niyang maabutan pa siya ni Marcos. Hindi niya hahayaan ang sariling maging kaawa-awa sa paningin nito. She'd rather live and save herself from shame. Kahit pamahal na mahal niya ang binatay, hindi siya magmamakaawa sa pagmamahal nito, kahit gaano pa yun kasakit. Pagkaligpit ng gamit ay kumuha siya ng ballpen at papel. Ito ang unang beses na gumawa siya ng sulat para kay Marcos, at marahil ay panghuli na rin. Hilamang luha ang mga matang isinulat niya ang pamamaalam niya sa binata.
Pakiramdam niya ay sinusugatan ng puso niya sa bawat salitang sinusulat niya. Magaan ang loob ni Marcos habang binabagtas ang daan patungo sa mansyon. Dalawang hindi inaasahang bisita ang nakapagpagulo ng isip niya. Hindi pa sana siya handang sabihin kay Luna ang tungkol sa habilin ng butihing Donya, ngunit dumating sa Attorney Valdez. Mas lalong gumulo ang isip niya nang sabihin nitong gusto nitong magpakasal sa kanya. Gusto niyang matuwa, ngunit anong klaseng buhay kaya ang kaya niyang ibigay rito? Pinagbigyan niya ang sariling huwag tikisin ang sariling damdamin sa panahon na magkasama sila dahil alam niyang makakalimutan din siya nito kapag bumalik ito ng Maynila. Ano ba naman ang panama niya sa mga manliligaw ng dalaga? Masakit mang isipin, pero alam niyang matatanto rin ni Luna na hindi siyang nababagay para dito. Ngunit nang dumating si Donna ay nabuo bigla ang loob niya. Kagaya ng dati, pinapalakas pa rin nito ang loob niya. Sabi ko na nga ba't narito ka? Napabalikwas ng bangon si Marcos nang marinig ang pamilyar na boses na yon. Donna? Ani ang hindi makapaniwalang napatingin sa kababata. Kailan ka pa dumating? 1 linggo na, ni hindi mo man lang ako dinalaw. Natatakot ka ba? Napangiti siya. Bakit naman ako matatakot? Naging aswang ka ba? Tumawa ito. Baka akala mo mag-iiyak ako kagaya nito. Bigla itong bumunghalit ng iyak, ngunit wala namang luha sa yumakap sa kanya. Patawarin mo na ako kung iniwan kita, Marcos. Mahal na mahal pa rin kita. Gusto kong magsimula tayong muli. Natatawa man ay sinakyan niya ang trip nito. Niyakap niya ito ng mahigpit. Kahit papaano ay namiss din niya ang kababata. May pinagsamahan sila ni Donna at totoong minahal niya ito. Yun nga lang, nag-iba ang pananaw niya sa pag-ibig nang makilala niya si Luna. Mahal din kita, Donna. Alam mo yan. Aniya, hanggang ngayon mahal pa rin kita. Hindi na mababago yun. Bumunghalit ito ng tawa. Pagkuway tinaasan siya ng kilay. Parang totoo ah. Totoo naman, mahal kita bilang kaibigan. Hindi na mababago yan. Napangiti ito. Namiss kita, Marcos. Sorry kung iniwan kita. Naiintindihan ko kung bakit kailangan mong umalis, kaya't hindi mo kailangan magpaumanhin. Iyan ang gusto ko sa'yo eh. Hindi ka nagtatanim ng sama ng loob. Anong ganap mo ngayon? May itatayo kaming firm. Baka gusto mong sumosyo. Sayang din ang talent mo. Kinakalawang na. Pag-iisipan ko. Baka maiwan ko na nga ang asyenda. Napamulagat ito. Tama bang narinig ko? Ikaw? Iiwan mo ng asyenda? Buhay mo to, di ba? Tumaas ulit ang kilay nito. May babae bang involved sa desisyon mo? Tumango siya. Ang apo ni Doña Amanda, si Luna. Maganda? Tumango siya. Mabait? Napangiti siya sa kaumiling. Matalino? Tumango ulit siya. Mahal mo? Hindi iyon tanong pero tumango pa rin siya. Bakit mukhang hindi ka masaya? Tanong nito. Magkaiba kami ng mundong ginagalawan. Nasa Maynila ang buhay niya. Ngumiti si Marcos ng mapait nang maalala ang sinabi ni Luna kanina. Handa ang dalagang iwan ang buhay nito sa Maynila para sa kanya at hindi niya maaatimi yun. Bata pa si Luna at ayaw niya maghihadlang sa mga pangarap nito. Problema ba yun? Gaano ba kalayo ang Maynila para imposibleng maging kayo? Ani Donya. Hindi ka pa rin nagbabago, Marcos. Ano ngayon kung magkaiba ang mundo ninyo? Pwede mo naman siyang dalawin at pwede ka rin niyang dalawin, di ba? Napakamot siya ng ulo. Hahayaan mo na lang ba siyang agawin ng iba? Kaya mo bang makita siyang pagmamay-ari ng iba? Gumuhit ang sakit sa puso niya at ganoon na lang ang tigas ng pag-iling niya. Ano pang hinihintay mo? Pasko? Pakiramdam niya ay nabuhayan siya ng loob sa sinabing iyon ng kaibigan. Ikaw ang maid of honor sa kasal ko. Ganyan nga, areglado. Mag-propose ka na, bilis. Niyakap niya itong muli saka nagpaalam at tagling tinungo ang mansyon. Luna! Sigaw ni Marcos. Kumunot ang noo niya nang walang sumasagot. Umakyat siya sa silid nito at ganoon na lang ang pagragasa ng kaba sa puso niya nang makitang wala na ang gamit ng dalaga. Isang nakatuping sulat ang nasa ibabaw ng kama nito. Nanginginig ang kamay na binuksan niya ang sulat. Dear Marcos, I'm sorry kung hindi na ako nakapagpaalam. Dad just came and he had a plane to catch and I just left with him. It's about time I get home. Please just forget about the marriage thing. You were right. Dapat mahal natin ang pakakasalan natin. I thought I loved you, but when I realized that it meant to be married to you,
I felt I woke up from a dream. I could never live in a place like this. No Wi-Fi, no tall buildings, no place for me to fulfill my dreams. I suddenly lost interest in everything. I intend to forget all the things that happened here, and I won't be coming back. I wish you all the best, and thank you for taking care of me while I was here. Luna. Pakiramdam ni Marcos ay nadurog ang puso niya matapos mabasa ang sulat. Nilamukos niya iyon. Napasuntok siya sa dingding sabay sigaw dahil sa sakit na kanyang nararamdaman. 3 years later, ilang beses na binasa ni Marcos ang sulat na hawak. Luma na ang papel at gusot-gusot na iyon, pero hindi niya kayang itapon. Lagi yung nakatupi sa loob ng wallet niya. Kapag sumisiti ang kagustuhan niyang makita ang dalagang minamahal, ay binabasa niya ang sulat nito. Ang sakit ay katulad pa rin nung una niya itong nabasa. That raw pain that intensifies the loneliness he felt inside. May mga bagay nga siguro sa mundo na hindi nagbabago. Kagaya rin ng pag-ibig niya para sa matara niyang senyorita. 3 taon din siyang nagsumikap at nagtiis. 3 taon din siyang umasa na babalik ang babaeng minamahal. Ipinangako niya sa kanyang sariling gagawin niya ang lahat. May bigay lang ang gusto nito. Ngayon ay may sarili na siyang kumpanya, ang Policarpio Builders, at may ilang negosyo na sa bayan ng San Agustin. Pinapamahalaan rin niya ang hasyenda at bunga ng pagsisikap ay bumalik na sa dating matiwasay na pamumuhay ang mga tao ron. Malaki ang pasasalamat niya kay Donna dahil ito ang tumulong sa kanya na itatag ang sariling kumpanya. Masaya siya sa mga nangyayari, subalit hindi niya mapigilang makaramdam ng kalungkutan sa tuwing maaalala niya ang dalagang tanging inibig niya. Kahit anong gawin niya, hindi niya kayang lubusang maging masaya. Malaking parte ng pagkatao niya ang tinangay nito nang iniwanan siya nito at tanging sulat na iyon lamang nagpapanatili ng katinoan ng isip niya. Luna. Puno ng pangungulilang bulong ng binata. Sa loob ng 3 taon, walang araw na hindi niya hinintay ang pagbabalik nito. He was hoping she'd come back to claim what is rightfully hers. At hindi siya mangingiming ibigay ang asyenda. Makita lang niya itong muli. Ngunit malapit na ang ika-25 na kaarawan nito. Hindi man lang ito nagparamdam. Tila hahayaan na lamang nitong mailit ang tanging habilin ng abuela nito at mapunta sa kawang gawa kaysa makita siya. Napahugot siya ng hininga. Ibinalik niya ang sulat sa loob ng wallet nang marinig ang boses ng sekretarya sa intercom. Dumating na ang bagong kliyente niya. Let him in. Aniya sa sekretarya. Tila natuka siya ng ahas nang makaharap ang bagong kliyente. Mr. Vasquez? Aniyang kinurap-kurap ang mga mata. Hindi nagbago ang ayos nito, maliban sa ilang gatla sa noo. It's a good thing you still remember me. Can I still call you Marcos? Of course, sir. Aniyang hindi pa rin makapaniwala. Tumayo siya at kinamayan ito. Pinaupo niya ito sa sofa at umupo siya sa couch na katabi noon. Pakiramdam niya ay nanuyo ang lalamunan niya. Niluwagan niya ang pagkakatali ng necktie dahil tila hindi siya makapahinga. I'll go straight to the point, Marcos. Hindi ako pumunta rito para sa bagong building. Trabaho yan ng business partner ko. Narito ako dahil... Inilahad dito ang sulat galing kay Attorney Valdez. Nahinuha na niya kung ano yon dahil nakatanggap rin siya ng ganoong sulat. Hahayaan mo na lang bang mawala ang asyenda? Untag nito nang hindi siya makapagsalita. Napabuga siya ng hininga. Nakahanda na ang mga dokumento. Pirma na lang ni Luna ang kulang para mailipat sa kanya ang pangalan ng hasyenda. Pero tila wala naman siyang planong isalba ang hasyenda. Pero malinaw sa testamento na kailangan ninyong ikasal. Hindi naman po natin mapipilit si Luna na pakasalan ako. But did you even offer? Wait, are you married? No. Mabilis na sagot niya. Engaged. Umiling rin siya. Do you like my daughter? Gumalaw ang panga niya. Funny you and my daughter have the same blank reaction when I ask the same question. Hindi ko alam kung anong nangyari noon habang naroon siya sa hacienda. But Luna has never been the same since she got home. Yes, she has fulfilled her dreams, but she's not happy. Not to mention, she never entertained suitors. Meron ba akong hindi nalalaman? Napabuntong hininga siya. Gumuhit ang pait sa lalamunan. I suppose you have to ask your daughter, sir. Do you love her? Seryoso na tanong pa ng ama ni Luna. Abangan ang muling pagkikita ni Marcos at Luna. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.